mga coloring natin galing po sa sana. Meron pa pong ibang katanungan? Yes. Di ba nung araw, Brad, ang ginagawa ko panulat yung dugo? Not exactly. Not exactly. Alam ko, Brad, pooling. Hindi siya na-invite ko din. Yung blood kasi na ginagamit, siya na ginagamit po mostly sa Hati-hatihan. at sa mga compound. Yung mga tinatawag natin mga document na may kinalaman po sa agreement na nangangailangan talaga ng talagang tinatawag natin na stream. Sa atin, tawag natin pagkupa. So yun po yung ginagamit po nila. Pero nung panahon po nila, yung po ginagamit po sa tinatawag na papyrus, yun po ay galing po sa akin. Meron pa po katanungan? Yes. Good morning po. Bago po ako katanungan, gusto ko lang pong mag-thank you sa Church of Christ, sa Amos, sa pinatalang tulong. Huwag nakalay po yung tatay ko sa Batangas. Alam ko na gusto niyo pumunta pero medyo malayo po yun. Kaya ipapasalamat po ako mabuti. Nandun din si Ana sa Brother Jason at Brother Daniel. Kasi yung mga nila makarating sa amin. At yun po, maraming salamat po sa tapos yun po sa salamat. Tapos, yung po question ko is may mga preacher po kasi na tumatayo sa harap. Minsan dala lang is cellphone, minsan laptop, Bible. May preacher po kasi na nagsabi nasabi niya na mag-iingat daw sa mga preacher na tumatayo sa harapan ng cellphone ng dala. Okay, laptop. Ano po yung Magandang katanungan po yan. Actually po, yung pong Bible natin, it is a form of, it is a media. It is a written media. Okay, it is a media. Yung cellphone po natin, kung ano po yung nababasa natin dito, at kung meron tayong application, yun din po yung ating mababasa. At kung meron po tayong tinatawag na laptop at meron tayong application na kung saan nandito may Biblia po tayo, kung ano yung nababasa natin dito, yun din ang nababasa. So it is not a matter kung may dala siyang Bible, kung may dala siyang laptop, o may dala siyang cellphone. It is not a matter. But the matter is what he says. Yun po ang matter. Ngayon, meron lamang pong isang tinatawag na setback yung paggamit ko ng mobile at paggamit ng laptop. At yung tinatawag na gaya po tayo, certain presentation, isang bagay lamang po. Nakakabawas po ito ng memory sa preacher. Nakakabawas po ito ng memory sa preacher. Pansinin po ninyo yung mga gumagamit po ng tinatawag na, most nila gumagamit po ng tinatawag na PowerPoint presentation. Less po yung kanilang memory retention pagdating po sa mga verses. Yun isang setback. Kaya lang maganda siya pagdating po sa audience. Kasi mas nakikita po nila yung mga bagay na tinatawag na, kasi ang PowerPoint ko hindi naman siya tinatawag na main presentation eh. It is only a expedient o tinatawag nating pantulong lamang po siya para po ma-express po ng preacher yung mga hard idea, yung mga hard tinatawag na sa wikang English yung mga abstract idea. No, mas madali po na i-present sa pamamagitan po ng tinatawag na PowerPoint. Ano tinatawag na kagaya na to, Blackboard. Yung pong PowerPoint, Blackboard po natin, pinalitan lamang ng PowerPoint. Okay. Kaya lang sabi ko nga, nakakalis ng retention. Yes po. Ano ang talagang tama na gagamitin natin Biblia? Dahil ang Baptist ay iba din ang kanila. Ang Iglesia ng Cristo ay ginagamit nila, hindi rin naman pinuputol maganda sa tubig eh. Inaano nila yung yung talata. Pinuputol. Merong mga
Sa Sineo ba, meron din silang Sa Mormons. Mormons din. Isa yung Bible. Isa yung Bible. Okay, yan po yung aking tatalakayin. Yan po yung aking tatalakayin sa susunod na schedule. Actually, wala pa akong schedule. So, kinuha ko lamang po yung slot ni Brother William kasi wala po siya. Ano kaibahan ng New King James versus King James version? Ang New King James Version po ay nasulat po batay po sa Old So, English. ano susundin natin ito? New King James version na now o yung same na? Ang New King James Version po, same lang po siya ay yung New King James Version, pareho lang po siya ng King James Version. Ang pagkakaiba lamang po, yung pong lingwa, yung tinatawag na language, ito ay modern po yung ginamit na English. Halimbawa, yung salitang daw, imbis na daw, ginamit na po yung salitang you. Ano yung pinababaw or? Kasi po yung salitang daw, that is Old English. Ang modern English is you. So, ginamit lamang po yung you. Okay. So, Ngayon, saglit lamang po. So, sa susunod po, kaya po pagdating sa natin ng Sister Elizabeth, anong bago lang gagamitin po natin. Yan po yung tatalakayin natin para magkaroon po tayo ng idea kung bakit gano'n. So, normally po kasi, yung po mapapansin po ninyo, maraming reliyon. Kagaya po, kung manonood po kayo ng Iglesia ni Cristo 1914, binabatay po nila yung translation na gagamitin nila batay po sa salitang gusto nilang gamitin. Halimbawa, gusto nila patunayan yung salitang Iglesia ni Cristo, so gagamitin po nila yung sa version ng Acts 20:28. Di ba po? So namimili po sila ng translation kung saan po umutugma kung saan makikita yung salita na kanilang kailangan. Sa atin po hindi gano'n. Umahanap po tayo ng Biblia, ng translation ng Biblia, kung alin yung tumutugma sa original na lingwahe ng Biblia. Kaya gumagamit po tayo. Gumagamit tayo ng iba-ibang translation, pero pinakikilala po natin bakit ito ang ginamit natin. Sapagkat ito yung tumutugma doon sa original na lingwahe. So makikita po natin yan sa susunod na pag-aaral po natin. Anong kaya? Ayun po. Yung sa paglatak ng sa mga translation, doon po ba sa ile-lecture nyo, sa susunod sa turn nyo, nandun po ba yung assurance na yung King James Version talaga ang nagsasabing ito yung dapat na Bibliang susundin? Hindi po. Hindi po. Ang magsasabi po kung anong translation ang babasahin natin is the. Kaya lang po mahirap po talaga sa mga Christian. Kailangan magsilip ng Pinay. Hindi po translation, hindi yung original lingwahe. Pero marami pa pong dapat pag-aralan. Yes po. Ano po ba talaga original Bible? I mean, dapat talaga. Nagbasa ako na isang aklat, that is Kasi nakaka-confuse kasi, di ba? Kaya nga po, ang mabigat po sa atin ngayon, kapag po ang sinasabi, halimbawa po, nangaral po yung tinatawag na mga Muslim, sabi ng mga Muslim. Itong Biblia nyo, ganito mali-mali ang sabi nito. Ito, nalipat, ito, magkaiba. So, ang karaniwang response po natin, karaniwang response po natin? Pag hindi po natin sila masagot, ang response po natin, patayin ng TV, ilipat ng channel, o ilipat ng, diba? Ilipat ng ibang papanoorin. So, iniiwasan natin sila. So, hindi natin sila sinasagot. Yun ang isang bagay na gusto kong tanggalin natin sa ating sarili. Diba? Pero kayo magandang balita. Diba? Na Bible din yun. Yun po ay pinababaw. Ang inaaraw po natin application din sa atin yun. Depende po kung siya tumutugma po doon sa tinatawag original language po. Marami na po magulo kasi. Ba, tulad pa nung sa atin, bautismo. Pero sa Katoliko, bisik lang, di ba? Bahay po yan. Tsaka yung bata lang. Oo, yun. Tayo, hindi pwedeng bautismo na pang Kasi po yung wala sa edad, pagkakasal di ba? Sa faith na nila. Kaya nga, may iba-iba eh, no? Pinalaman yun sa... Pero sa Bible din daw, may ganun din daw sila. Hindi po, iba po ang pinagkukunan nila. Kaya, Wala po rito. Sarili nila application. Meron silang sarili. Yun po ang nilalaman ng tinatawag na apocryphal books at iba pang mga church fathers writing, mga paristic writers. Okay? So yan po ang ating tatalakay. Kaya po nabanggit ko kanina, sinabi ko kanina, hindi ako sumiti sa wika sa King James Version kasi may salitang back.
Kasi yun ay added. So sa susunod po, titingnan po natin, pag-aaralan natin. Para meron po kayong idea.